Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na kuugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:05 na sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo git sa Maasin watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapiktahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayroon Pilipinas, mga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo, kag kutob sa marabutan sang amon pagserbisyo. Di gaman nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sang katuhuran, maayong aga sa inyong tanan. Mga biyan, welcome sa serbal edisyon sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue, kag iban pa. Adlaw kita karon sang Martes, Agosto 19, tuig 2025. Pabiyan niya ikitaklo sa apat ka Martes karon nga bulan sang Agosto tuig 2025. Ingo po niyo until 9:55 in the morning. Ako ang inyong alaga, JP Herbas. Sa atong mga sugitag panamati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Quemaras, Iloilo, kag Negros Occidental, maayad-ayad gid nga aga sa inyong tanan. Kinatambyaw taman mga biyan ang tanan nga mga nagapamati sa aton on air and online, sa mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Ang aton nga pagbangalagan mga biyan mabatian live sa 585 kHz ilisuan sang inyong mga radyo, subong man sa aton official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mabiyan sa aton nga pagpangalagad subong nga aga, lakip sa aton nga pag-istoryahan ang latest inflation report sa Department of Philippine Statistics Authority kon PSA Western Visayas. Samtang aton man nga hibaloon mga biyan ang ining tuhoy sa paghiwat sa National Vegetable Congress nga paghiwaton diri sa probinsya sa Iloilo. Ano bala ka importante ang ining aktibidad sa pagpasanyog sang sektor sang agrikultura, particularly sa aton vegetable crops production. Ang nasambit iya nga aktibidad mga biyan ang natala na hiwaton sa Nobyembre 5 to 7 sa Tamasak Arena sa Barotac, Nuevo. Ibalo mga biyan kay pamatian ang mga mensahe nga aton na tipon kadugan sa ginihiwat nga media launch sang siniiyang aktibidad na pagpangunahan mga biyan sang Popa Agriculture Cooperative.
Magapakpak man ito sa pila ka mga balita nasyonal. At syempre magakuha man kita sa mga update mga biyan sa pila pagig ka mga balita lokal, particularly sa mga balita kag impormasyon naging palabot mga biyan sa nanaytuhang mga ahensya sa gobyerno kag mga local government units sa rehiyon lakip na ang Negros Occidental. Pero antes kita magpatpat sa aton sini nga mga balita, mag-check ita ni mga biyan sa latest update sa katsang panahon. Ibaloon naton sa Pag-asa Iloilo ang mga panyempo sa mga adlaw sa Martes, Agosto 19. Shall we expect an improving weather condition? Kung masundan pa ang pag-ulan kay inasang kagahon diri sa syudad kag pila ka mga area sa probinsya sa Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:10 sa aga sa sining oras. Kaupo natin sa piyak na linya to give us the latest update coming from Pag-asa by Ma'am Leonor Silvestre. Radyo Pilipinas Weather. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello everyone. Good morning. Muna yung ating latest weather update para sa subong adlaw Tuesday, August 19, 2025. As of 5 a.m. ko ginang aga, ang ginabantayan natin ng si Bagyong Waning ay nakakuha na sa atin ng Philippine Area of Responsibility. Kag-easterlies naman, nag-apekto sa may Southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bangon sa nga sistema, Western Visayas, maka-eksperyensya sa magaluman ng kalangatan, yung may mga paglapta-lapta ng pag-ulan, tangalan sa panag-og, labi na git sa hapon kag kagabihon, tugas ng easterlies. Mahina, tugtog makasarangan naman ang hangin natin nga mag-aalin sa direksyon east to northeast, nga magadalas ang makanay tugtog makasarangan ng pagbalot sa atin kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kagi ng 5:40 a.m. pag magatunod ini 6:07 p.m. karon sa hapon. Kag muna yung ating latest weather update, halin diri sa may Iloilo Doppler Weather Station. Ako si Leonor Silvestre, madam agad nga salamat. Ma'am Leonor, ma'am, good news gid no nga wala na ang Bagyong Waning, pero talaro pang doon ma'am no nga sa sulod lamang isang bulan sang Agosto. Pwede ko magsalamang tatlo gid ang nagsulod nga bagyo sa Philippine Area of Responsibility, Fabian, Goryeo kag Waning. Yes sir, at tatlo na nakasulod sa atin sa bar natin sir. Masulod-sobra pa ma'am sa pulo kadlaw ang nabilin antes magtakop ang Agosto. Are we still expecting sang dugang nga mga bagyo nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility? Yes sir, may possible sir nga magdugang pa may madugang pa nga bagyo sa listahan natin sa sining August. Sir, kay sa sabang sa may ara ka ng LBA yung ginamonitor sa sagwa sa atin nga par. Kung may ara sa may medium chance nga mag-develop into tropical depression sir. Clarify lang natin ma'am, outside par pa ini as of the moment. Yes sir, Hod. Ma'am, sa ato naman ng mga kauturan nga naga-expect nga magalagaw by Thursday kagang iban maga-extend no until the adlaw sang Lunes kay bangod sang sining sunod-sunod nga mga holiday. May ma'am, based sa inyo nga extended weather outlook, ano most likely ang mga panyempo diri sa Western Visayas? Based sa aton sir nga 5-day weather outlook sir, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms kita sir. So magalumon kita ang ating ma-experience sa bunga semana sir. I see. Pero ma'am, sa mga mahilig sa adventure, sa mga nagaplano nga mag-island hopping, safe pa man ma'am ang aton sining nga mga kadagatan? So far sir, wala pa man kita gale warning kag ang atin nga wind kag coastal na sa slight to moderate kag light to moderate na sir. Ayun. For your time information, Ma'am Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat kag padayon. Madamang mga salamat sa kag mga adlaw sa lawat. There you have it, mga biyan. Ang Radyo Pilipinas. sa lakat sang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:13 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Sa sining oras mga biyan, magakuha naman kita sang update sa pila ka balita nasyonal. Balita Nasyonal. Ginanunsyo sa Department of Budget and Management o kung DBM nga naglabot na sa 1.22 trilyones pesos ang proposed 2026 budget para sa basic and higher education. Ini ang equivalent mga biyan sa 4% sa gross domestic product o kung GDP sang pusod, tanto man sa rekomendasyon sa UNESCO. Pero kay DBM Secretary Amena Pangandaman, ini ang labing unang tiun na nalabot sang Pilipinas ang target nga standard sa pagpain sang pondo para sa edukasyon. Gibdiri ang 928.5 billion pesos para sa Department of Education, 134.9 billion pesos para sa state universities and colleges sa SUCs, 34 billion pesos para sa Commission on Higher Education, at 20.2 billion pesos para sa Technical Education and Skills Development Authority o CONTESDA. So kay Pangandaman, dako ini nga pikang para nga masolusyonan kag mahatagan sabat ang malnutrisyon, krisis sa pagtuon kag mapaayo ang early childhood development naagi sa mga bagong nga programa na angay isang begin program na katuyuan nga batuan ang stunting o kung pagkaputo sang mga kabataan. Nagpanawagan man ang DBM sa Kongreso na suportahan ang pondo para masiguro ang mas maathag nga buwas damlag para sa mga kabataang Pilipino. Samtang natalana nga magpakigsapol subong adlaw Sunday Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian kag Department of Budget and Management kung DBM Secretary Amena Pangandaman para patpaton kag istoryahan ang direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na siguraduhon nga wala sang pamilya ang magutom sa tiun sang kalamidad. Sino kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Waton ang exploratory meeting kag consultative visit sa National Resource Operations Center sa Pasay City subong aga. Mangin major topic sa siniiyang pag-sinapol ang pagpabaskog sang disaster response capabilities sang atong gobyerno para masigurado nga may bastante nga bulig at pagkaon ang tanan nga pamilya nga apektado sang kalamidad. Sa Batman ini sa nanging direktiba sang presidente na patuman sang fail-safe mechanism para sa disaster response supply chain. Dagiman sa buong bansa handa o kun BBH program. Abot sini natalana man nga ibida sang DSWD ang bago nga mechanized packing system sang NROC nga may rice bagging machine kag barcoding system. Samtang sa ibang pagid nga balita, ginkumpirma ni Finance Secretary Ralph Recto nga hindi anay kung wala anay ginapanugutan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-release ang ginabanta sa 60 bilyones pesos, dubdub 80 bilyones pesos nga pondo alin sa 6.35 trillion pesos nga 2025 national budget. Suno kay Recto, wala ginpagwa ang pondo bagod ang alokasyon ang wala nagasanto sa mga prioridad sang administrasyon. Ang pag-athag sang Tiglikom sabat sa kay Caloocan Representative Edgar Erice abot mga biyan sa 375 bilyones pesos nga pondo
sila sang Kongreso halin sa mga program funds kag ginbutang sa unprogram funds sa tunga sang briefing sang DBCC para sa 2026 National Expenditure Program. Patag ni Recto, kabahin ini sang gahom sang presidente. Ang pagbeto kag pagpili kung ano ang pondo ang nagakaangay nga ipagwa. Inmit lang man ni Recto ang unang ginbeto ni President Marcos Jr. ang 26 billion pesos nga valor sa mga probisyon sa 2025 budget nga ginpasar sa Kongreso. Siguro sang Tiglicom, siguraduhon sang presidente nga ang paggasto sang gobyerno ang nakasandig sa merito. Matag pa niya kung may makitaan nga double entry sa isa ka proyekto, hindi obligadong ipagwa ini sang presidente, declare ang pondo para diri. Samtang sa ibang balita nasyonal, ginpabutyag ni Department of Budget and Management kung DBM Secretary Amena Pangandaman nga gamiton sang administrasyon ang Program Convergence Budgeting Approach sa pagpatuman sa mga proposed national budget para sa fiscal year 2026 para masiguro ang isa ka whole of government approach. Pagatubang sang Development Budget Coordination Committee kung DBCC sa House Committee on Appropriations, hinatagan punto sang Tiglicom nakatiwaan sang PCB nga daon ang mga doble nga programa nga ag-isanto ang mga target ng beneficiaryo, pondo kag schedule sa mga ahensya nandigban sa naging direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Pero sa iya, natumod na sa gobyerno ang 15 PCB programs nga direktang mga suporta sa mga prioridad sa Philippine Development Plan. Kalagip diri ang Risk Resiliency Program kag Water Resources Program. Magluwas rin ng mga bago-man nga PCB nga ipatuman sa 2026 nga isang PCB on Public Financial Management System nagatuyo nga pabasugon ang transparency kag efficiency sa paggamit sa pondo sa gobyerno kag ang Building Early Growth to Integrated Nurturing o Begin program nga nagatutok naman sa pag-away sa stunting kag pagpatuman sa mga rekomendasyon halin sa EDCOM 2. At sa aton katapusan nga balita nasyonal, nagapati ang Department of Agriculture nga dako ang benepisyo ang madala sa mga epektibo nga flood control project sa sektor sang agrikultura. Sunod kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, masaming dako ang kahalitan sa kalamidad sa mga humayan kung sa mga talamnan ilabi na kung hindi pag-untat ang pagbaha. Pagkamatuod sunod sa iya, naglabot sa 500,000 tubtub 600,000 metric tonelada sang palay ang tuigang nga nagakaperde bagod sa bagyo kag pagbaha. Pagduwa sa paranom apektado man sa tiun sang kalamidad ang mga irigasyon kag iban pa nga mga infrastruktura nga pang-agrikultura. Uji nagaparawagan ang DA sang dugang nga pondo para sa irrigation kag drainage system sang Bureau of Soils and Water Management kag National Irrigation Administration. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:23 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Dugang ang mga balita nasyonal mga biyan, habantayan sa aton sining pagpalagad subong iyang aga, particularly sa pahanundong sang SSS, batok sa mga mobile app download scam. Ornamenta mga biyan, sa sining oras magakuha kita sang update gikan sa Iloilo City Government.
Uplan at Oswag Atipan. Wala ang ining programa sa atong city government. Mga nato nagdetalya sa balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. And good morning. Jeep, duha ka mga centers ang ginabuksan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas dira sa may Iloilo City Hall kahapon, no. Ining Uswag Atipan Center unahon naton ana ini nga nahamtang sa 7th floor sang Iloilo City Hall. Ining Uswag Atipan Center, Jeep, one-stop shop nga sistema o set up sang city government sa paghatag sang bulig sa tanan nga mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Halimbawa, may kinahanglan ka sa health services, burial, trabaho, livelihood, kag madamo pa, no? Dental, mga tanan nga assistance, ini ang tingob, no, pagi sa one-stop shop nga ginpatukod ining Uswag Atipan Center nga ara sa 7th floor sang Iloilo City Hall nga kahapon ginbuksan ini sa aton sini iyang opisina. So ang katuyuan sini amo ang mag-address gilayon maghatag sang insigida nga bulig sa aton mga pumuluyo. Isa sa mga halimbawa, may mga namatyan bala Jeep nga problema sila sang lungon. Ang ining Uswag Atipan Center naghahatag ini sang bulig, no, sa mga kubos ng mga pumuluyo sa syudad nga tikon hindi ka afford bala sang mga kasubong nga kinahanglanon ining Uswag Atipan Center. Mayara gid niya sang mga in charge nga halimbawa kung kinahanglan mo burial assistance o problema sa lungon, pagpa-ospital, education. So isa ini kadto ka na lang sa may 7th floor sang Iloilo City Hall kay hindi ka na mabudlayan kay sang una manaog ka pa dito sa may CSWD. Magadto ka sa social services. Makadto ka sa kung nagalain-lain pa nga department. Kasi daw kabudlay magsaka pa na og Bla James. Sa mabaw, halimbawa sa 3rd floor ang isa ka opisina, tapos masaka ka to sa may 5th floor, mapila ka naman, masakay ka sa elevator. So daw kasubong sina ang katuyuan sining isa nga Uswag Atipan Center, nga subong isa na ni sila tanan ka opisina dira sa may 7th floor sang Iloilo City Hall. So kung makadto ka to, diretso ka to dayon sa Atipan Center kay may maatipan dito sa imo. No, so amo nang isa sa mga good news sa JP sa pagid ka center nga ginbuksan kahapon isining ang aning recruitment center. Peso Iloilo City Recruitment Center nga ginbuksan sa 2nd floor naman niya sang Iloilo City Hall. Ang katuyuan siniya sa mga nagapangita trabaho, dira ka mo kadto. Halimbawa ma-apply ka sa trabaho, adlaw-adlaw pwede ka dai ka kadto kag kapangita sang job opportunities. Ang manami dira kay nga may gina-schedule ang peso nga mga employer sa pag-send sang tinawo dira nga ready nga mag-interview ka magpangita. Kay ang coordination subong sa mga kumpanya sa Iloilo City peso. So kung nagapangita ka trabaho, kung ano ang gusto mo applyan santo sa imo sini specialization, nagkinahanglan nga mga trainings dira makabuli gid sa imo kung mabakas ka lang magkanto da hindi kin madulaan sa paglaom nga makatrabaho. So yun ginbuksan kahapon sa pagpanguna sang aton alkalde kag ni Peso Head Mr. Gab Umadhay sa diin ang manami pagin sini in partnership sa iban nga mga kumpanya. May mga pledges and commitment, 5,000 job opportunities ang mahimo nga ma-applyan hasta lang na sa bulan sa Oktubre. So pledges pa lang na yan, Jay, wala pa na yung labot ang November hasta sa December. So kung kinanglan mo dapat cook, chef, ara ka sa medical field, ma-waiter ka, kung sa restaurants ka, BPOs, so hindi ka na mabudlayan, submit ka lang sa imong resume. Kaya kung halimbawa hindi ka mabaton sa imong isa ka ginaplayan, i-refer ka pagid nila sa iban nga kumpanya. So hindi ka madulaan sa paglaom kung hindi ka mabaton sa isa, i-trace nila, i-evaluate nila, i-assess nila ang specialization sang isa ka aplikante para pag-submit nila sa kumpanya, ang kumpanya gamay na lang ang mga interviews ang ilang nga paghimuon kagang manamay dira kung may badges kaya ka may badge ka gitatakan ka sang peso nga ini amo ni si alias amo sini si Jan nabi amo ni ngalan niya na-certify namon nga ini siya kwalipikado may mga training siya kag ginasend namon ina sa mga company so ang company kampante kiti tatak niya from peso so manami gid nga opportunity sa aton sini nga mga pumuluyo kung trabaho pangita mo kadto ka sa 2nd floor
kun ayuda bulig kinahanglanon kang iban pa sa 7th floor sa Iloilo City Hall at Jape. Diyan na curious kita, no? Ano ni kalapad ang duha ka sentro? Una kita sa sining Uswag Atipan. Ano ni siya kalapad dyan? Wag bastante man pala ang espasyo sini para mag-cater sa mga gadugok naton nga mga kauturan. Nagkakadto kita tapon dito Jape sa ibabaw kag ang area nga ni masiling naton nga daw malapad man malapad din siya, hindi siya makitid. O galing kung tanawon mo man sa numero sa mga nagapila kay mga pangayo bulig, amo na yang magkakapakitid sa mga tao nga nagasaka da. Amo ang medyo madamo kapon kag nakita na naton nga medyo budlay kalabay kagapon o wala pang hitagabalo kung na-overwhelmed lang gid kiti una ang pagbukas ng sininga opisina, pero ang daily regular nga mga nagakadto dira siguro depende na no sa ma-arise nga needs ang mga kauturan naton nga nagakinahanglan. Ang importante nga ti kun ara Canada i-refer ka dayon kung ano imo sini nga kinahanglan, hindi ka na magkadto sa magtalang-talang ka pa bala. Especially sa aton nga mga senior citizens, PWDs nga naga-transaksyon dira iya sa Uswag Atipan Center. So ang purpose kasi ni is magsiling kita nga Atipan ma-enhance pagid ang care abi no sa aton sini nga city government kay gusto sang alkalde nga pagsaka sang nagakinahanglan bulig, wala siya sang silinga pagbuli niya, wala siya sang dala, kundi may ara gid ma-address gid ang ila sini nga mga kinahanglanon pagi sini sang one-stop shop na Uswag Atipan Center, Jay. Ang konsepto sa one-stop shop daw una ginpatuman for the business sector. Ang pinagi sa post no or ang business one-stop shop ang pagawad sang permit sa nalang ka lugar diri hindi mga negosyante ng reservation kundi mga pumuluyo mismo kay ang ipagpalapit kaga pagproseso sang ilang mga kinahanglanon mas madasig na dyan. Kudos yun sa city government sa sining inisyatibo kabay no nga mangin talunsay ang operasyon sang siniyang Uswag Atipan Center. Pero dyan ang sa bahay naman sa recruitment center kaya madamo man sa aton mga kulturan ang nagapangita sang trabaho. Kamusta ang espasyo sa siniyang sentro? Medyo nagdako-dako man subong ang space nila kay sa pag-describe ni Mr. Gabo Madhay sa early stage sang time nga sila abi ang mayara opisina sa Peso. Kapay gamay na opisina jeep sang Peso. Gin-describe gani nga sila nga pag pungko ko di bilang head sang Peso, we are like a cabinet. Cabinet lang kami. No, hasta nga sa uli na nagdako-dako ng cabinet, nagdamo ng mga employees man dira sang Peso kag do nagdako ang ila sini nga services dira sa may area kag ang manami sini kay may mga training rooms na dira sila, Jake, no? May aside sa opisina may training rooms na dira sila subong na nagalecture, gina-briefing, ginapahibalo kag problema mo bugid dahil halimbawa wala ka sang kay ang usual nga problema suno kay Mayor Trinas ang aplikante nagapa-problema, mag-apply siya at makuha pa siya sang mga permits, NBI, amo sini ng mga proseso, no? So part sang programa sang Peso nga buligan sila sa mga kasubong nga mga dokumento, may ara gani nga aplikante nga hindi siya ka-print sang resume. So ang aton sini nga Peso willing to provide sang bond paper, pwede ka da pa picture, ID para nga mas mahapos, no? Hindi ka na mabudlayan sa pag-process ang imong dokumento. So ining recruitment center amo ini ang katuyuan sang sinisabahin naman niya sa mga nagatrabaho. Kag dito naman niya sa babaw sa 7th floor, nagkalain-lain naman ng mga services, no, ang ginatanyag dito sa bahin sa aton sini mga pumuluyo sa syudad na Jape. As we appreciate sang Uswag Atipan Center ginakilala tagid dyan, no, ang pagka-mabinuligon kag mapinusilanon sang aton sini nga Peso. The reason ko nga sila man ang ginhingadlan o kuna ang si Mex Gab Umadhay ang isa man sa ginhingadlan karon nga national finalist sa Indis sang Civil Service Commission kati from a very small office natigayon nga makapanapot sang sini nga mga programa para sa mga Ilonggo. Tinangin outstanding Jeep sa bilog nga pungsod ang Peso Iloilo City. Kung matandaan mo, nagbaton sila award dito sa may Zamboanga. Kag sa October, kung hindi ko magsala, mabaton sila sang ila award bilang Hall of Famer sila. Sa maabot nga October, kaya gina-invite ni Mr. Gabo Madhay, si Mayor Raisa Trinas, sila nga kahapon, nga Mayor,
ikaw gito ya baton sa October sa Tagaytay. Updan gid siya kay mangin Hall of Fame na ang Peso Iloilo City bangod sa maayo nila nga performance sa sunod na pila na katuig magsiling ka Hall of Famer ka na siguro 2 to 3 consecutive years nga maayo ang ina performance kag gin-recognize ini sang Department of Labor and Employment bilang among top agency gid no nga naga-assess kag naga-evaluate sa performance ang aton nga Public Employment Services Office G. Ayun, kagabayan mangin na ehemplo o inspirasyon no ang istorya sa Peso Iloilo City sa iban pang opisina sa Iloilo City Government kag sa iban pang mga government offices nga wala nakasandig sa kadakuon sang ila opisina ang enerhiya kag pagkabalaka sa aton nga mga ginaserbisyuhan nga mga pumuluyo. Jen, madamo gyud salamat sa inyong nga balita. Amo na madulong naton nga balita para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, latest update from Iloilo City Government angon sa sining pagbukas ang duha ka dalayawon nga mga sentro, ang Recruitment Center kag Uswag Atipan Center. Yung mga managmi nga mga programa nga nagaangay dayawon kay bugid ini nga bulig especially sa aton nga mga kubos nga mga kauturan nagapangita sang suporta kag trabaho para man mapasanyog kag matabangan ang ila sining nga mga pamilya. Oras sa Radyo Pilipinas 9:35 in the morning. Sa sining nga oras mga biyan magakuha kita sa update coming naman from Department of Social Welfare and Development, 1,965 ka social pensioners sa Numancia Clan, nagbato na sa ilang stipend. Ang detalye sa balita, gikan sa aton nga Lodi, kag Social Welfare and Development Beat Reporter, Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas Report. Lods, good morning. Lods, good morning. Nagbato no sa ilang stipend para sa third quarter sa 2025 ang 1,965 ka mga social pensioner nato dira. Gikano sa Numancia Akla nalinini sa Department of Social Welfare and Development Field Office. 6 kapugusan lods no naka-disburse ang aton nga ahensya sang 5.8 million pesos para no sa pension sang aton nga mga lolo kag lola. Gikan ini lods no ang aton nga mga social pensioner sa 17 naton ka mga barangay dira no sa Numancia Aklan. Kada isa sa ila nagbato no sang tig 3,000 pesos o kung tig 1,000 pesos kada bulan pinaagi sa transfer of funds o kung TOF scheme sa nga aton man nga LGU. So ang aton nga social pension program is no luwag natin niliwati emphasize no nga ini ginahatag no sa aton nga mga lolo kag lola nga mga indigent no mga maluya masakit no kung disabled mga wala sang pension permanente no nga source of income kag wala kinabaton nga financial assistance halin sa ila nga himata. Ara makita sa aton nga screen sa Facebook Live no ang ining pagbaton sang aton nga mga lolo kag lola dira man niya sa Numancia Aklan Lods. Ayun. Diyos, sabay ara bala sang datos ang DSWD o kung maging hatag na sila ng mga available data kung pila na ka persentahe o kung mga porsyento ang nakabaton sa ila sining stipend. Yes, may ara lods no sa last naton nga update no with Ma'am Marian Grace Tamonan ang head sang aton man nga social pension unit sa DSWD6 last week lods no may ara kita sang 100 or 47,000 pa lang nga mga lolo kag lola nga ti nakabaton sang ilang stipend. So sa kabag-usan lods sa region naton may ara kita 385,000 nga mga social pensioner. However, sa datos nila no nagapakita nga may ara pa lang kita sang 47,000 plus pero last week pa ini lods no nga datos ang aton man nga DSWD kito wala pa man natapos mo ang aton nga third quarter until pa kita no September. So yeah, ang third quarter naton mga biyan for the information of everybody ga cover ini no sa July, August and September. Pero sa mga previous naton man lods no nga interview with Ma'am Marian Grace giparan niya lods no nga hindi magkabalaka ang aton nga mga pensioner kiti ginatingwaan gid nila no nga antes matapos ang quarter i-release ini no sa aton man nga mga lolo kag lola. Last time lods no gipayag niya nga may ara pa kita sa mga probinsya kag city ang Guimaras, Iloilo City kag Bacolod City nga wala pa no nakahiwas ang ila man niya releasing sa nga stipend sa mga lolo kag lola naton pero
hambal ni Ma'am Marian, hindi kayo magkabalaka because amat-amat na inisubong nga gina-release or gina-disburse no sa aton nga mga lolo kag lola. Ayun, madamo salamat Lord sa imo nga balita. Para sa Bagong Pilipinas, mga Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:39 na sa aga sa gyapon nagapamati kamo sa pagparagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Happy listening sa aton sining mga lodi ka mga abyan nga sinday Lodge Dean Sevilla. Kaya Mama Elsa Canarejo. Kaya Mr. Eugene Roche. Thank you good sa pag-uupod sa ating sining pagpangalagad. Samtang sa iba naton nga balita mga biyan, nakalipay naton nga ipaambit sa inyo nga nagapabilin sa 0.6% ang headline inflation rate sa Western Visayas sang Hulyo 2025. Sandig sa report sa Philippine Statistics Authority o DSA Western Visayas, hindi ang kapareho lang sa labalhag sa Hunyo 2025 ag mas manubo sa labalhag na 0.9% nga national inflation ang nagligad nga Hulyo. Nakip sa top 3 commodity group nga nag-amos sa 0.6% nga headline inflation sa rehiyon ang housing, water, electricity, gas, and other fuels. Subuman ang alcoholic beverages and tobacco, furnishing, household equipment, and routine household maintenance. Bisar pareho lang ang headline inflation sa nagligad nga duha ka bulan. Kanalo pang doon ang mas mataas nga inflation nga nabalhag sa alcoholic beverages and tobacco, clothing and footwear, housing, water, electricity, gas, and other fuels, health, information and communication, restaurants and accommodation services, and personal care and miscellaneous goods and services. Samtang mas manubo nga inflation rate ang nakita sa food and non-alcoholic beverages, furnishing, household equipment, and routine household maintenance. Subuman ang transport, recreation, sports, and culture, kag education services. Wala naman siyang pagbago ang inflation rate sa financial services. Dugang pa sa PSA Western Visayas ang regional average inflation halin Enero tubtob Hulyo 2025 nagdubo sa 2%. Ang Western Visayas mga biyan ang ikawalo sa may pinakamataas ng headline inflation sa tanang nga rehiyon sa Pilipinas. And speaking of inflation, mga biyan ang ipunod sa balita, sining karon lang sa syudad sang Iloilo, ang tuhoy sa langing komento ni OIC Regional Director o na OIC RD ni Lida Amular tuhoy sa epekto sa sining real property tax o RPT sa atong inflation. Kaga isa ini sa mga ginpamangkot sa iya sa ginhiwat nga press conference ang nagligad iya nga simana. To be fair mga biyan, yari pamatian naton ang nangin kabahin sang sabat ni Director Amular may kang tanan sa siniya nga pamangkot. Our revision reduction is the May 2028. So, what are the possible effects, direct and indirect, of new property tax sa inflation rate sa Iloilo City, Baguio? Siguro sa general, syempre, kung magtaas ang property tax, so mawiyod na sa mga establishments na either additional patong sa the prices of commodities. Hindi na ako na pabalitin ako gawin na rin. So, that direct effect
terms of sa mga out in the retail and even services commodities like funds and topics. So, again, monthly order to Yadto mga biyana nangin kabahin sang unang asabat ni Director Amular sa unang pamangkot tuhoy sa epekto no sang pagpataas sang real property tax kaga iyang ginsabat in general no ang posible mangit epekto sang pagpasaka sang buwis sa presyo sa mga balaklon, renta kag iban pa nga mga serbisyo nga ginatanyag sa mga negosyante diri sa aton nga pungsod. Pero wala gin specify ni PSA Regional Director ni Lida Amular nga amuman ang sitwasyon diri sa syudad sa Iloilo. Ang isa pagid sa pamangkot ni sa nga aton sining mahupdanan sa media ang tuhoy sa komento ni Director Amular particularly no, sa RPT diri sa syudad sang Iloilo. Kagyari ang sabat ni Director Amular. Saan siguro mga huli, for example, pangidala ng mga huli sa pagbubuong presentation siguro kung pagbubuong ng mga bill sa Aritas. Ano comment mo din mga regarding bill? Actually, mga results why and where we are only answering but based on the data number. So, I think siguro the data and the people concerned, especially those who are doing that council and the executive committee of the city. For the trade, hindi mo lang ang pagkaas mo yung property sa iba nga LGUs, especially sa province, but ang dugang bayag ni Director ni Lida Amular sa iya sining ikaduha nga sabat mabiyan ginaatad ni Director Amular ang masamin man nga ginasabat sa mga katapos ang media nga ang PSA nagahatag lamang sang mga datos sa sa numero nga ila sila katipon kag hindi sila ang authorized nga ahensya sa gobyerno to share no kung ano ang impact gid sini o kung ano ang kabangdanan. Usually kung magpamangkot kita may kang tanan sa epekto sang ASF sa inflation haboy ina ni Director Amular kasi iban pa nga mga personnel sang PSA sa mga concerned agency. So may ara nga may mga instances nga ginahaboy ina sa Department of Agriculture bilang concerned agency tuhoy sa ASF. Kag this time na mention ni Director Amular nga it is best way to ask mga abyan sa National Economic Development Authority kung NEDA kag sa City Council tuhoy sa epekto sang siniiyang RPT sa inflation diri sa syudad sang Iloilo. At kahapon mga abyan, ang aton nga PSA Western Visayas nagbaga sa isa ka official statement clarifying the statement na nag-resulta mga abyan sa acceleration sa inflation rate of Iloilo City was due to the 300% increase in the real property tax implemented by the Iloilo City government as stated sa nanaytuhay ng mga news report. Adig sa data, halin sa presyo nga na-kolekta sa Iloilo City for July 2025, ang inflation rate para sa tanan nga item sa syudad nagsaka sa 3.7% in July. Halin sa 2.7% sa nagdigad nga Hunyo. Top contributor sa sining nga pagsaka ang commodity groups ang housing, water, electricity, gas, and other fuels with inflation rate of 7.8%. Ang pagsaka sa inflation rate sa housing, water, electricity, gas, and other fuels is primarily due to the higher inflation rate sa electricity component with 19.8% sa Hulyo 2025, translating naman sa 91.5% nga contribution sa pagsaka sa overall inflation sa syudad sa Iloilo. Sa press conference,
Naghiwat sa nagligal nga si Mana, si Chief Statistical Specialist ni Lida Amular, also serves as the OIC sang ahensya, Supervising Statistical Specialist Jerry Dilutan ang nagpresenta sang inflation rate sang rehiyon, Iloilo Province kag Iloilo City. Sa opisyal na payag sang PSA sa Q&A portion, si OIC Amular ang nagsabat lang sa question relating to the effect of the RPT increase to the increase in inflation rate. Dugang diri nga ipahayag ni Amular that stated in the general that there is a direct effect in prices of some commodities, but it does not mean na ang pagsaka sa syudad sa Iloilo, particularly sa inflation rate, is directly attributed to the RPT. Na ang pila ka mga pagpaatag again pagwa ni Philippine Statistics Authority, particularly ni OIC Director ni Lida Amular. Sunod sang sining naguluha nga balita mga biyan. Kinaangot sang PSA ang pagsaka sang inflation sa pagpasaka sang RPT sa syudad sang Iloilo. Samtang sa ibang pagignaton nga balita, may paanumdum ang Social Security System para sa mga membro tuhoy sa mga nagalapta karon nga scam. Napahalong sa Social Security System kung SSS ang mga membro batok sa scammer, nagapadala sa mga fake links para sa SSS mobile app. Isa kapayag yung pabutyag sa SSS nga nakalabot sa ila ang reklamo sa pila ka mga individual na nakabaton sa mga mensahe nga nagapahayag kag nagapukuno-kuno nga mga empleyado sa SSS kag nagatanyag sang link para sa updated nga SSS mobile app, pero sa ulihi sa palaka phishing site na nagapangawat sang personal kag financial information sang mga SSS member. No, sa SSS hindi sila kung wala sila nagatawag o kung naga-message para maghatag sang link sa pag-update sang my.sss account o kung ang SSS mobile app, kag ini ang makita lamang sa App Store, Google Play kag Huawei App Gallery. Adungan sini ginaimbestigahan sa SSS Special Investigation Department ang mga insidente. Pinaparugyan man sa ahensya ang mga nabiktima sa sining scam. Dayon nga report sa PNP Anti-Cybercrime Group o sa NBI Cybercrime Division. Imo man nga i-report ang mga scammer pinaagi sa email nga fid@sss.gov.ph o kung sa telephone number 0289247370. Again, 0289247370. Para sa Radyo Pilipinas, mga biyan, alas 9:52 na sa akin. Gusto nyo naman nga maghatag pa sang dugang mga mensahe kag subong mga balita para sa atong pagpangalagad subong iyang aga. Kasi we don't have enough time sa atong sining pagpangalagad. Nagilamang kutob ang atong edisyon sa mga adlaw sang Martes, Agosto 19, tuig 2025. Sa tanang nagupod sa atong sining pagpangalagad online kay Sir Sherwin Marco Weya, Tita Mary Ann Arcanio Villanueva, kung
Mrs. kay Charis and Herbas. Madamo gid nga salamat sa inyong nga pagpamati. Kag sa imo nga nagapamati sa aton radyo sa 585 kHz sa linsukan sa inyong mga radyo. Kag sa mga nagaupod sa aton nga pagpangalagad online sa Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you so much. For the meantime, it's time to say goodbye. Unop na kita buwas same time, same station. Sa ngalan na gid lamang sa nga pang mga katuwang technical, Mr. Roger Jones Otero sa studio, kag Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyong nanging alagad, JB Herbas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Kag iban pa, diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang President